Magandang hapon po sa bawat isa. Gising pa naman ho tayo. Napakasarap ng mga pinagdaanan natin buong araw, and we thank God for continuously sustaining us. At ngayon pong hapon na ito, tayo po ay nasa second to the last na ating Lord's Day for this year, and we are in the Lord's Day 51. At ngayon po tayo ay nasa panglima na petition mula po dun sa ating natututunan mula sa Heidelberg Catechism, specifically understanding and learning more about the Lord's Prayer. Ang ating pong fifth petition is, ang sabi dito, forgive us of our debts as we also have forgiven our debtors. Ngayon po, ang ating sermon na maririnig ngayong hapong ito ay originally written and preached by the late Reverend Clarence Stam. Siya po ang nagsulat at naglikha ng sermon na meron po tayo ngayon. He went home with the Lord already last January 1, 2016. So siya po ay nag-serve as a pastor of the Cornerstone Canadian Reformed Church in Hamilton, Ontario. Ngayon po sa ating petition, sa unang tingin pa lang natin, sa pagbasa natin sa petition ngayong Lord's Day 51, isa sa unang makikita natin o mapapansin natin ay yung statements na yun ay tila ata parang nakakatakot isipin or medyo nakakakabang basahin. Kasi nga kung babasahin natin as if parang nakadepende sa pagpapatawad natin sa iba o nakadepende sa pagpapatawad natin sa ating kapwa yung kondisyon para mapatawad tayo ng ating Diyos. Pag una natin binasa yung statement or yung petition sa Lord's Prayer, parang tila ata yun yung ibig sabihin nun. Na parang sabi, forgive us as we also have forgiven. Ngayon, nakadepende ba talaga ang kapatawaran ng ating kasalanan sa kung paano tayo magpatawad ng iba? Yun nga bang ibig sabihin nun? Is the forgiveness of sin not based solely on Christ's work of redemption on the cross? At hindi ba't ito ay nakadepende lamang sa habag at awa ng Diyos sa atin? At hindi ito dahil sa ating ginawa o sa kung ano man yung kakayahan natin pagdating sa ating salvation. At alam naman natin na totoo yun. Totoo yung mga statement natin na ito ay nakadepende lang naman sa ating Panginoon. It is only based from the grace of God. At yun din naman po yung tinuturo ng ating catechism. Patuloy nating nakikinig, naririnig at naiintindihan na yun yung heart of the gospel. That the basis or ground for our salvation is in no way comes to depend on us. Hindi po nakadepende sa atin ang ating salvation. Pero dito po, kinaklarify natin na malinaw din po na pinapakita sa ating petition ngayong araw na to na ang kapatawaran ng ating kasalanan ay hindi parang basta na lang binigay sa atin. Na yun, binigay na sa atin yung forgiveness. Na ang reminder sa atin dito ay ito ay may matinding purpose or may matinding effect o epekto sa ating buhay kung paano tayo mabubuhay at kung paano tayo humarap sa ating Panginoon. Dahil hindi pwedeng magsisimula tayo makaranas ng pagmamahal, makaranas ng awa ng ating Diyos na hindi din nagsisimula na tayo ay mamuhay na may pagmamahal at kapatawaran sa bawat isa sa atin o sa ating mga kapwa. For us to be reminded that the redemption from our sins is by the blood of Christ, first and foremost, definitely, and also it leads to the renewal of life by the Spirit of Christ. Again, the redemption from our sins is by the blood of Christ and also leads to the renewal of life by the Spirit of Christ. Ito yung connection na pinapakita sa connection na to, sa petition natin na ito. That the blood and the Spirit, again, the blood and the Spirit of Christ always go together. The blood and the Spirit of Christ always together. It is the blood of Christ that washes sin. It is the blood of Christ that forgives us of our sins, but also it is the Spirit of Christ, the Spirit of God, the Holy Spirit that renews us, that gives us a new life, and they work together. Magkasama sila. Hindi pwedeng meron ka nung isa, pero wala yung kabila. Hindi pwedeng meron kang forgiveness, pero wala kang renewal of life. Hindi pwede na may change of life ka, pero wala ka namang forgiveness.
And we often ask for the forgiveness of our sins. And totoo naman po yun. But sometimes, we often ask for that forgiveness without admitting the necessity of and asking for the reality of regeneration and conversion. Marahil minsan baka nakakapagpanalangin tayo na patawarin tayo sa ating mga kasalanan, pero natatapos na lang dun. Hindi tayo nang hihingi at nang hingi ng gabay sa ating Panginoon na tayo talaga ay mabago. Mabago ang ating puso, mabago ang ating buhay at talagang magkaroon tayo ng totoong pananampalataya sa Kanya. Yung titong manghingi tayo ng kapatawaran tapos yun na yun, wala na. Yun lang yung hihingi natin. Pero ang reality, marahil hindi natin nakikita na sobrang lalim na pala ng ating kasalanan. Hingi tayo ng hingi, pero hindi natin nakikita na gano'n nakalalim yung kasalanan natin sa ating buhay at hindi natin nakikita na ang kailangan talaga natin ay total renewal, a new life in Christ, a new life through the power of the Holy Spirit. Kaya nga sa pananalangin na tinuturo sa atin ng Panginoon dito sa petition na to, forgive us of our debts as we also have forgiven our debtors. Yun yung ating petition. Kaya ang sermon na meron tayong dalawang headings. The first heading is the daily washing of the blood of Christ or in the blood of Christ. And the second heading is the daily renewal by the Spirit of Christ. The daily washing in the blood of Christ, and secondly, the daily renewal by the Spirit of Christ. Bago po tayo mag-proceed, let us all bow down our heads and let us pray. Panginoon namin Diyos, kami po ay lumalapit at humihingi ng iyong awa, Panginoon, sa aming salita na patuloy namin, sa inyong salita na patuloy namin pagninilay-nilayan, Panginoon. Panalangin namin na buksan mo ang aming mga puso at maawa ka po sa amin dahil kailangan namin ng iyong gabay, lalo na sa mga pagkakataon na to na kailangan namin ng iyong pagpapala, kailangan namin ng iyong grace. And may you give us the understanding and the wisdom, and may your truth transform us and continue to ignite our faith in you, Panginoon. May you guide us and be with us today, and may your grace be with us. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ngayon po, sa daily washing in the blood of Christ, yun po ang ating first heading. Ngayon po, dito sa daily washing in the blood of Christ, nakikita sa ating catechism na binasa natin na may essential aspect yung confession na nakikita natin dito. Dito sa fifth petition na to. Yung confession na to ay hindi yung parang dinideclare mo lang, parang simple declaration lang of something. Hindi yun yung ibig sabihin ng confession na sinasabi natin dito. Yung confession na to is a deep confession of sin. It is not mere of statement, but a really sincere and deep confession of sin. Because the Lord will forgive us of our sins, but we are to confess them in humility and with a sincere heart. Talagang kailangan buong puso na meron tayo nito. Mababasa din natin yan sa 1 John 1:9. Sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we are confessing our sins to the Lord, He is faithful. He is just to forgive us of our sins. At sa context po na ito, ano ba yung ibig sabihin ng confession? As we look at it more deeper, pag sinabing confession, pag sinabi natin confession, tulad ng sinabi natin kanina, hindi ito mere declaration lamang, kundi it is the admission, again, the admission that we have sinned before God. Confession is the admission that we have sinned before God. Merong admission or pag-amin sa ating kasalanan. Tayo umaamin sa harap ng ating Panginoon sa ating kasalanan. At ito ay kabaliktaran sa pagde-deny na tayo ay nagkasala sa Kanya. And that's the opposite of it. Dine-deny niya na may nagawa siyang mali. O dine-deny niya na nagkasala siya sa Panginoon. And actually, hindi na po bago yung pagde-deny dahil millions of people at marami tayong maririnig kahit kanino man, kahit sa ibang tao or sa news, sa TV, or kahit na sino man, millions of people basically deny that they are sinners. We are not sinners. Maybe we make mistakes. We commit errors, but we are not sinners.
Tingin nila sa sarili nila hindi sila makasalanan kasi they think in their understanding they are good if to be compared to their own standard of what is good, to the human standard of what is good. The reality is they have no real consciousness of what sin is. Hindi nila alam kung ano ba talaga yung kasalanan. Hindi nila alam kung at hindi nila nakikita sa sarili nila na sila ay nagkakasala. Kaya napakadaling sabihin na hindi naman ako masama. Hindi ako makasalanan. Pero kung titingnan natin yung word na ginamit sa petition natin, dito sa binasa natin sa Lord's Prayer, mababasa natin ay salitang debts. Sabi dito, and forgive us of our debts as we also have forgiven our debtors. Debts, ibig sabihin yung pagkakautang o yung utang na meron. And the word clearly indicates that we have fallen utterly short in the service of God. That's what it means na tayo ay may utang sa Diyos. Ibig sabihin, hindi naging sapat. Yun ang ibig sabihin na may utang. Hindi naging sapat or ibig sabihin, kulang na kulang ang ating mga nagawa. Kung titignan natin yung standard na ina-expect sa atin ng ating Panginoon pagdating sa kung paano tayo susunod sa Kanya. Hindi sapat ang ginagawa natin. Hindi aabot sa pamantayan ng ating Panginoon ang mga ginagawa natin. Kaya tayo may utang. We simply fail to reach the goal of obedience and love which is required. Kaya sa version naman ni Luke, yung binasa na yung version ng Lord's Prayer na meron tayo would be on the version of Matthew. But sa version naman ni Luke, Luke 11, yung ginamit na term ay sins. Ito mas direct na term na to. Sins, forgive us of our sins. Ngayon, yung sin, we all know that it means transgression, or it simply means you missed the mark, or you missed the mark, or you crossed the line, or you go beyond what is allowed. Lumagpas ka sa kung ano yung dapat. Or simply, it is the violation of the law of God. That is sin. At marami tayong makikita natin dito sa understanding ng dalawang words na ginamit sa Matthew and sa Luke. Makikita natin na marami tayong pagkukulang sa maraming bagay. Marami tayong pagkukulang na mga hindi natin nagawa. Pero yung realization as well, na yung mga bagay na nagagawa natin, hindi lang yung sa hindi natin nagawa, pero yung mga bagay na ginagawa natin ay madalas mali pa din. Hindi lang sa mali, kundi dahil sa ating kasalanan. Meron pa rin tayong kasalanan, kaya kahit gawin natin yung tama, it's like filthy rags before the Lord. The righteousness of men is like filthy rags before God. It simply means the word debt speaks of the good that we failed to do. Yung utang, it speaks of the good things na hindi natin nagawa. And the word sins or transgression speaks of the evil that we indeed do. May mga good things tayong hindi nagawa sa harap ng ating Panginoon at may mga masasamang bagay tayo o makasalanang desisyon or action sa ating buhay na ginawa natin sa harap ng ating Panginoon. At pag pinag-usapan natin itong kasalanan, when we talk about sin, where we are going to focus now on sin, ito ay hindi yung parang kasalanan na parang one time lang and that's it. Hindi siya yung kasalanan na minor sin lang or one time sin lang. Ito ay hindi yung parang maliit na utang lamang na parang umutang ka lang ng 5 piso or 10 piso sa kaibigan mo. Hindi siya ganong kaliit na utang lamang. Pag sinabi nating sin or transgression, ito ay isang mahabang listahan na tila walang katapusan. Yun ang kasalanan na meron tayo. Isa itong mahabang listahan at tila walang katapusan dahil kada araw ito ay patuloy na dadagdagan sa ating buhay. In every day of our lives, hindi pa nga tayo tapos i-contemplate yung kasalanan natin ngayong araw na to. For example, as we end the day, we're contemplating of what are the things that we are to confess before our God. By the following day, we still sin. And we commit still a lot of sin. Sin is not just one minor transgression, but a growing mountain of horrible sins. That is the gravity of sin in our lives. Pero, as I add, allow me to add this to you, isa ring reminder na hindi ang lalim at bigat ng ating kasalanan ay hindi nakadepende sa kung gaano kadami ang kasalanan na ating nagawa. Hindi yun yung gravity of sin.
the gravity and the weight of sin is not solely because of the things that we have done, but primarily to whom we have done that sin. Munti ko naman sa amin yung Charlie kasi sabi, amen po ba eh. Pero yun. Kung kanino mo nagawa ang kasalanan. For example, ako ay may kaibigan na aksidente, natulak ko siya at siya inasaktan. Pero out of humor, minsan okay lang, papatawarin. Kunyari, nagkukulitan kami, natulak ko siya, nagkagasgas siya, ayos lang. Lalaki naman eh. Diba? Pero for example, ikaw ay natulak mo ang iyong magulang, tapos nasugatan siya. Hindi mo naman sinasadya, pero nasaktan siya. Mas mabigat yon, tama? Mas mabigat pag nagawa mo yun sa magulang mo. Imagine kung sa presidente ng Pilipinas ka nakagawa ng kasalanan, nasa public na itulak mo, na nagkasugat siya, I don't think makakalagpas ka ng wala-wala lang. Definitely makikilala ka, may expose ka, marahil makulong ka pa dahil sa ginawa mo, probably. Pero imagine if you have committed a sin before the Almighty God who created everything, who created the heavens and the earth, who is holy and pure and righteous. At yung sin na ginagawa natin sa Kanya ay hindi aksidente, kundi sinasadyang kasalanan before Him, a rebellion before Him. And that's what makes it heavy. That's what makes it serious. Ganun po kabigat ang ating kasalanan. Kaya po sabi sa ating catechism, any of the sins that we do, well, in another translation, sa original German text ng ating catechism, ang ginamit na German, in terms of translation, pwede din gamitin yung word na misdeeds or transgression or criminal acts, yung isa pang pwedeng gamitin na term. A misdeed is a gravely wrongful deed, or sa Tagalog, isang krimen. Yun ang misdeed in terms of the law. Kasi we know that crime is measured or determined by the law. Para malaman mo yung krimen, ito ay determined by the law. Ito ay dinedetermine ng isang batas. Kaya pag sinabi nating transgression, it simply means that it denotes a willful and criminal trespassing of the law of God. That is sin. That is the transgression that we have before God. Ngayon po, kung i-consider naman natin yung ating mga sarili, tayo po dito sa ating simbahan, naniniwala naman po na lahat naman tayo ay aamin na tayo makasalanan. I believe and hope na wala naman po dito na magsasabi na we are not guilty of any sin, na tayo ay banal. Hindi naman po. Naniniwala ko na wala namang makakapagsabi sa atin dito na wala tayong pagkakasala kahit isa. Dahil alam natin lahat na dito, now, we are all sinners here before our God. That we have fallen short of the mark of perfection which God has set in His law. Pero para aminin natin, mga kapatid, na tayo ay kriminal, para aminin natin at para sabihin natin na tayo ay may utak na parang isang kriminal, parang hindi ata madaling sabihin yon. At hindi ata pwedeng madaling aminin yon. Kasi normally, pag iniisip natin yung mga krimen o yung mga nakikita nating kriminal na nakikita natin, naririnig natin sa balita or sa social media, yung mga crimes na nagte-trending or yung nababalita sa dyaryo, sa TV, or usually sa phone na natin nakikita. Yung mga mabibigat na krimen or yung mga taong pabalik-balik sa kulungan, na tila hanggang sa huli, gano'n na lang talaga sila. Na paulit-ulit silang mababalita, paulit-ulit na makukulong, pero mababalik pa rin. Kaya pag tinignan mo yung record, patong-patong yung mga kaso, yung records niya about crime, and kaya nating sabihin that, or somehow we certainly would not put ourselves in that category. Hindi natin sasabihin, hindi ako katulad ng kriminal ng mga nakikita natin. Dahil kumpara sa kanila, kung kukumpara natin yung sarili natin sa mga crimes o sa mga heinous crimes na nakikita natin sa iba, para sa atin parang minor lang yung atin. Maliit lang yung bagay na ginagawa ko compared sa nakikita ko sa mga corrupt, sa mga nakapatay, mga nang rape. Hindi ako ganun. So minor lang yun sa akin.
Pero kung babalikan natin ang ating katikisim, nabanggit din dito yung the evil that constantly clings to us. And it speaks us of something that it means it is a habitual aspect in our lives, that there is always sin and evil in our lives. There is this constant inclination to sin. And we can understand that there is this constant inclination to sin. Na kahit i-confess na natin yung actual sins natin, kahit i-confess na natin sa ating Panginoon yung mga nagawa nating hindi maganda at hindi karapat-dapat sa harap niya, na mapapansin pa rin natin na nandun pa rin yung sinful inclinations natin. Even while confessing, andun pa rin yung kahinaan natin na tila nakakapit pa din sa atin ang kasamaan ng ating laman. Kung titingnan natin at if we would always contemplate in our lives, sin will always be there. The indwelling sin in us. Sa lahat ng aspects na pwede nating tignan, sa ating mga isip, sa ating mga salita, sa ating mga nagagawa, we are constantly transgressing the law of God. One way or another, whether you are aware of it or not, we can fall into sin and constantly transgress the law of God. At alam natin kung bakit, mga kapatid. We understand that this is because we are conceived and born in sin. Tayo ipinanganak na makasalanan. At hindi nito sinasabi para maging excuse. Hindi, pinanganak akong sinful eh. Ano nga gagawa ko? Hindi yun yung in-explanation kung bakit natin pinag-uusapan to. But rather, it is an implication or explanation why we have this indwelling sin in us. Only for us to have the understanding of why we are still sinful. Having been conceived and born in sinfulness, we also commit sin. So it speaks both of our original sin, tulad na pag-usapan kanina, and our actual sin. So those are the sins, our original sin and the actual sins that we commit. And this is the reality na meron tayo, mga kapatid. That the deep confession that we have behind this petition is that we are born criminals, habitual sinners who always fall short of the glory of God and constantly transgress the law of God. We as sinners, we are all right like that. Ngayon, ang tanong po, sa katotohanan na meron tayo ngayon, pag tayo po ba ay nagko-confess sa ating Panginoon tuwing tayo nananalangin, pag tayo ay lumalapit sa Kanya at naghahain ng ating mga confession, sa Tagalog, pag tayo ay nangungumpisal sa harap ng ating Diyos, parehas ba nating inaamin ang ating mga nagawang kasalanan at the same time tayo bilang makasalanan? You get my point? Tayo ba ay nananalangin at humihingi ng patawad sa ating nagawa, sa mga nagawa nating hindi karapat-dapat at hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon. At the same time, tayo ay humihingi ng kapatawaran at nagko-confess dahil tayo mismo ay makasalanan. Not just our actual sins, but our natural tendency to sin, our original sin. Nawa hindi natin makalimutan na hindi lang tayo nakakagawa ng kasalanan, kundi tayo ay mismo ay makasalanan. We're sinners not because we sinned. We sin because we are sinners. We are natural sinners, and that fact alone makes us condemnable in the sight of God. And the evil just clings to us every day, all the time, all of our lives. Evil and sin will always be there. The indwelling sin in us will always be in our flesh. Ganun po kabigat ang ating sitwasyon, mga kapatid. Ganun kabigat ang ating state. Ngayon po sa catechism natin, ang ginamit na phrase pagdating sa sinners ay poor sinners. Sa ating nabasa kanina, poor sinners. Ngayon po, pag sinabing poor sinners, hindi po ibig sabihin ito ay kaawa-awa or kawawang sinner, poor or poor you. Kundi poor in a sense na mahirap or walang-wala. Mahirap or walang-wala. At walang kakayanang magbayad sa kanyang pinagkautangan. We are poor sinners in the sense that we have no way of repaying to God what we owe to Him. Wala tayong kakayanan na bayaran yung utang na meron tayo. Minsan lalo na po sa pinanggalingan kong church before, ang madalas po na term na ginagamit is, di bali Lord, babawi ako sa'yo.
Sa susunod, babawi ako sa Panginoon. Babawi ako sa susunod na Sunday or sa susunod na pagkakataon, babawi ako. Pero the reality is, hindi naman talaga mangyayari yun. Bago ka pa makabawi sa isang kasalanan na meron ka, na nadadagdagan yung kasalanan na meron ka. Bago ka pa makaabot dun sa pagbawi sa isang aspect as if we can, mas lumulubog ka na sa kasalanan. Maliban hindi pa sa ginawa mo, kundi sa naisip mo, sa nararamdaman mo. And this is the reality that we have. Based sa mga nakikita natin at naiintindihan natin ngayong aspect na to, that we are criminals with no defense. That's who we are. We are criminals with no defense. We are debtors with no assets. Tayo ay mga lubog sa utang na walang pambayad. We are imprisoned without hope for freedom. That's who we are in sin. Kaya nga po sabi ni Paul sa Romans 7 about the indwelling sin in him, "Wretched man that I am." Upon realizing that even with the things that he wants to do, the things that are good before the Lord, but nakikita niyo on the contrary, nagagawa niya yung mga bagay na ayaw niyang gawin. "Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" In Romans 7. And that is true. We are wretched sinners indeed. And this is the confession contained in this petition is found in the word debts, na dapat patuloy nating i-remind ang ating mga sarili pagdating sa katotohanan na to. Pagdating sa katotohanan ng kasalanan sa ating buhay. Dahil kung hindi natin makikita yung essence, yung importance ng sin, yung gravity of sin in our lives, hindi natin makikita o maiintindihan ang totoong essence ng petition kung bakit tayo tinuturoan ng Panginoon na humingi ng kapatawaran sa Kanya. Again, kung hindi natin naiintindihan yung kabigatan ng kasalanan sa ating buhay, hindi natin maiintindihan kung bakit tayo tinuturoan ng ating Panginoon na manghingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na gawa natin sa Kanya. And this is the truth and the real essence of this petition. And I want you to listen on this. That the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior, places us before our great debts. Pinapakita niya sa atin ang ating kasamaan. Pinapakita niya sa atin, sa harap natin, ang ating kasalanan. In order that we might see, again, in order that we might see His great payment, His full satisfaction in sin. He teaches us our sin so that we will know our one and only Savior, and that's it. The reason why He reminds us of sin, the reason why He reminds us of the gravity of sin is for us to be directed towards Christ. Sabi dito, forgive us, we say, and then follow the one and only ground for forgiveness. Sabi sa ating catechism, for the sake of Christ's blood. And that is the only ground for forgiveness that we could have. It's only for the sake of Christ's blood. Dinala tayo sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, kung saan doon natin makikita yung complete and perfect sacrifice ng ating Panginoong Jesus. Dahil sa lugar na yon, sa lugar kung saan niya inaalay ang buhay niya, He received the wrath of God. He satisfied the justice of God, and He fulfilled the law of God. He received the wrath of God, He satisfied the justice of God, and He fulfilled the law of God. The stain of our actual sins, yung dumi ng ating mga kasalanan, and the pollution of our original sin, yung ating polluted flesh, are removed only by the washing in the blood of Christ. And that is the reality and the real essence of this petition. His atoning sacrifice was made once and for all. It means that our original and actual sins are not held against us anymore, but instead they are washed away so that it is as if we never had committed any sin at all. That is how Christ has cleansed us through His blood. Kaya po pag nananalangin tayo sa ating Panginoon, pag tayo po ay nananalangin sa ating Diyos Ama, na forgive us of our debts, tayo po ay humihiling ng kapatawaran sa pamamagitan lamang ng Kanyang banal na dugo at wala ng iba.
sa pamamagitan lamang ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. May we all be reminded na walang kasalanan na mabigat na hindi niya kayang kaalisin, mga kapatid. Walang mancha o bahid o dumi na hindi niya kayang tanggalin at linisin sa atin. Through this petition, the cross becomes to us a joyous reality for our one foundation, for our only hope. And it is only in the blood of Christ. Dahil araw-araw tayo nakakaranas ng dumi, ng karumihan ng kasalanan. Sa pang-araw-araw na buhay natin, sa pang-araw-araw na pinagdadaanan natin, sa mga pang-araw-araw na nababanggit na iisip na gagawa natin, tayo ay nadudumihan ng kasalanan. Araw-araw na nararanasan natin yung pagyakap sa atin ng kamunduhan at kasamaan. Pero kahit ganun, araw-araw din nating nararanasan ang kapatawaran at paglinis ng ating Panginoon sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus. Our sins are imputed to us no more. God will not hold them against us, for they have been completely washed away, so we may find rest and peace every day. Every day is filled with sins and beset with evil, but we need not to take our sins along into the night, but rather we may lay down in spiritual peace, washed and cleansed by the blood of Christ. That is the comfort and the only hope that we could have, mga kapatid. Dahil wala naman tayong kayang ialay sa ating Panginoon. We have nothing to offer for us to be forgiven. Wala tayong kayang gawin or hindi natin kayang mabayaran on our own. Wala tayong kayang ialay or para lang makonvince na tayo mapatawad ng ating Diyos. We can only plead on the blood of Christ. And we may believe that God will hear this petition. Dahil ito naman yung reality pagdating sa Lord's Prayer na tinuro sa atin ng ating Panginoon. Na hindi ba't siya na nagturo sa atin nitong panalangin nito kung paano manalangin ang petition na to na manghingi ng kapatawaran sa ating Diyos, ay siya rin ang mag-aalay ng kanyang buhay, ang kanyang katawan at dugo para sa atin. Siya na nagtuturo ay siya rin yung mag-aalay ng buhay para sa atin. He would himself lay a firm foundation under this petition of us asking forgiveness to our Father. And for us to be reminded, hindi tayo humihingi or humihiling sa parang wishing well para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Ang paghingi ng kapatawaran sa ating kasalanan na hindi nakasalalay sa kung gaano tayo ka-convincing manghingi ng kapatawaran. For we are to be reminded that the assurance of forgiveness, the firm foundation of our forgiveness is in the blood of Christ alone and nothing else. That is the assurance that we have and the only assurance that we can hold on to. Thus, because of this, His Father who sent Him will never refuse us for His sake. Again, it's only for the blood of Christ. We need the daily cleansing in the blood of Christ, and upon our petition, we also receive it. We receive it with awe from God's grace. For God's grace is indeed amazing that it would save a wretch like me. At dito natutunan natin kung paano tayo na mga wretched sinners, mga kawaawang makasalanan, mga mahihirap at walang pambayad sa ating mga kasalanan, are restored to sonship, and how those who are of themselves debtors learn to give through Christ. And that's our first point. Tayo po ay dadako na sa ating second heading. Ang second heading po natin is the daily renewal by the Spirit of Christ. The daily renewal by the Spirit of Christ. Ngayon po, to our second point, kung mapapansin po natin dito sa ating petition, hindi po natapos doon sa forgive us of our sins or debts. Maliban doon sa petition na yon, may kasunod itong statement. Ito yung something that we can always learn and always be reminded of. Na after asking for the forgiveness of our debts, ang kasunod pong statement ay, as we also have forgiven our debtors. Sa Tagalog, ano yung Tagalog sa ama namin? Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Yun sa Tagalog.
Nabanggit natin na kanina na parang tila yata nakakatakot siya isipin, na parang pine-present natin or nire-representa natin yung sarili natin bilang example sa ating Panginoon. Parang pag una mong babasahin, parang ganun yung dating na, Panginoon, patawarin mo kami tulad ng pagpapatawad namin sa ibang tao. Parang ganun yung una nating babasahin. As we forgive each other, O God, now you must forgive us. Parang ganun. Pero ganun nga ba yung ibig sabihin nun? Ganun ba yung ibig sabihin ng petition na yun? Na parang kung gracious tayo sa iba, kung nagpapatawad tayo sa iba, dapat ganun din ka-gracious ang ating Panginoon sa atin. Ganun ba yung ibig sabihin nun? And of course, it is not meant that way. Hindi po yun ang ibig sabihin ng petition na yun. Sabi nga ng iba, yun daw ang pamantayan o basihan kung paano tayo papatawarin ng ating Diyos. That God forgives us only in so far as we forgive each other. Nakadepende yun sa kung anong level yung kaya mong ibigay na kapatawaran sa ibang tao. Yun din yung level daw ng kapatawaran na matatanggap natin sa Diyos. Pero kung ganun, parang sa atin pala nakadepende yung kapatawaran ng Diyos. And hindi naman yun totoo. Others say that this addition denotes a wish or like an idea na forgive us, O Lord, like how we would like to or wish to forgive our debtors. But the petition does not denote a wish. It speaks of the reality that we have forgiven our debtors. Well, kung i-compare natin sa yung version ni Matthew na binasa natin, yung version ni Matthew ng Lord's Prayer at ni Luke, mapapansin natin na may konting pagkakaiba sa kanila. Sabi sa Matthew, as we have forgiven our debtors. Sabi naman sa Luke, as we forgive. Sa Matthew, as we have forgiven our debtors. Sa Luke, as we forgive. The one is in perfect tense. Medyo nahihirapan ako pag English ng mga ganito. The one is in perfect tense and the other is in present tense. One is in perfect tense, another is in present tense. Pero kung titignan natin, kahit may konting pagkakaiba sila, hindi naman siya contradicting sa isa't isa, but rather, it completes the whole thought of what forgiveness is in terms of us giving forgiveness to others. It means that we have already forgiven our neighbor, napatawad na natin ang ating mga kapwa, and we are in the process of continuously forgiving them. Or we are still in the process of forgiving them. The reason is that we forgive time and time again. And that's the reminders about this sa atin. That we must forgive time and time again. Yung pagpapatawad natin, mga kapatid, ay hindi one time lang, kundi isang constant process sa ating buhay. Nagsimula na ito noon at nagpapatuloy pa din hanggang ngayon. Are we really an example to God? Definitely no. Hindi tayo nagsiset ng example sa ating Panginoon. Tulad nung nasa passage natin kanina sa ating scripture reading sa Matthew 18. Yung parable na yung isang tao ay pinatawad sa kanyang kasalanan or hindi sa kasalanan, but it is the image of sin. Pero dun sa parable na binasa natin, yung lalaki or yung servant or yung alipin or servant ay pinatawad sa kanyang utang. Sabi nga doon, 10,000 talents. Yung talents po, hindi yung talent na talento. Talents is a measure of currency. Ano po yun? Ilang kilo ng ginto. 1 talent is 62 million in our conversion. 62 million pesos ang 1 talent. Ngayon, yung 10,000 talents, ibig sabihin, it is an amount na hindi kayang bayaran ng kahit na sino man. Hindi niya kayang bayaran, pero at the same time, siya na pinatawad sa ganon kalaking utang na kahit buong buhay niya hindi niya kayang bayaran yung utang na yon. Nabasa natin sa latter part ng narrative ng parable na hindi niya magawa na buong pusong mapatawad yung isang kasama niya na maliit lang yung pagkakautang sa kanya. Ilang denary lang yon, parang kung sa peso, thousands lang yon versus sa millions and billions and trillions na utang na napatawad sa kanya. Kumbaga, maliit lang to kumpara sa kapatawarang natanggap ng lalaking yon. Pero it speaks of the reality of what we have and what we constantly face.
na gano'n naman talaga. Na madalas gusto natin na tayo ay mapatawad ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. And we want that, and we always request that. We always pray to God about it. And we always plead before the Lord that may the Lord forgive us of our sins. Pero hindi natin gustong magpatawad ng ibang tao. That's a truth. That's a reality that we can all face. Isa ito sa pinakamahirap gawin, yung buong pusong magpatawad sa taong nakasakit o nagkasala sa atin. Actually, ang tanong nga is kung nakapagpatawad ka na ba sa ibang tao, or ang tanong ay hindi kung gaano ka kadaming beses na nakapagpatawad sa ibang tao, ilang tao na yung napatawad mo. Hindi yun yung tanong eh. Ang totoong tanong is, kaya ba talaga nating magpatawad ng buong puso? Kaya ba natin makapagpatawad sa ibang tao ng bukal na bukal sa ating puso na may pagmamahal at awa? Dahil paano nga ba natin iintindihin ang petition na to kung titingnan natin sa ganong question? So second part ng answer ng ating catechism, ang sabi dito, forgive us just as we are fully determined as evidence of your grace in us to forgive our neighbors. Again, the answer is, forgive us just as we are fully determined as evidence of your grace in us to forgive our neighbors. It simply means that it is only by the grace of God and nothing else. Well, especially it is really about being renewed by the power of the Holy Spirit to really have that true desire to forgive. Nang sa gayon, tayo ay magkakaroon ng kakayahan na totoong magpatawad sa isa't isa. Dahil sa totoo lang, kung wala na ba ng gabay ng ating Panginoon, parang ang hirap naman talaga magpatawad. Parang mahirap talaga magbitaw at pagbigay ng kapatawaran sa bawat isa. For the blood of Christ never comes on its own, and we are to be reminded of that. With the blood comes the Holy Spirit who is poured out over God's people. And the Spirit renews God's people. Kung gagamit tayo ng ibang terms related to this aspect, the blood of Christ and the Spirit of Christ, we could say that justification, the theological term that we usually use, we could say that justification or the forgiveness of sins is followed by sanctification or the renewal of life. The blood of Christ and the Spirit of God, redemption and renewal always go together. The forgiveness of sins and the renewal of life comes hand in hand. Hindi mo sila mapaghihiwalay. Hindi natin kaya na ma-isolate ang dalawang ito, na ito lang or ito lang kabila. We can truly appreciate kung paano ito pinesent sa atin ng catechism, yung katotohanan pagdating sa bagay na ito. Dahil kagulat-gulat man, pero pwede pa rin nating makita sa ating mga sarili na one way or another, dahil sa grace or habag or awa ng ating Panginoon sa atin, kahit na mahirap, nagkakaroon na tayo ng ganong reality sa ating mga puso na one way or another, nagkakaroon tayo ng desire na gusto natin magpatawad. Kahit mahirap. That is a miracle. And this is the evidence of God's grace to encourage you, mga kapatid. Or as the original has it, a testimony of thy grace. Hindi po tayo ang nagsimula or nag-initiate na magpatawad sa isa't isa. Hindi po tayo. Actually, ayaw natin nun. Ito ay dahil lamang sa pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin. It is the work of His grace in us. God Himself, who washes us in the blood of His Son, also makes us forgive each other by the power of the Holy Spirit. Again, God Himself, who washes us in the blood of His Son, also makes us forgive each other by the power of His Spirit. So sa bawat panalangin natin, ito, tayo ay patuloy na nakikiusap o nananawagan sa ating Panginoon na kumilos siya nawa sa ating buhay sa pagpapatawad sa pamamagitan lamang ng kanyang banal na Espiritu Santo. And we ask for the ongoing presence of the Spirit in our lives as God is renewing us by His Spirit
let Him also continue to forgive us of our debts and grant us constantly the benefits of the blood and the Spirit of Christ. Nakikita natin kung paano siya nag-work. Ngayon, mas nakikita natin yung synergy ng dalawang aspect na yun. In relation also to the petition that we have. Kung paano nag-work yung dalawang reality na ito, yung kapatawaran ng ating kasalanan at totoong pagkakaroon ng bagong buhay. Ngayon ang tanong, understanding this reality, understanding these two truths before us. Ngayon ang tanong po, paano natin magagawang lumapit sa Panginoon? Paano natin nagagawa na tayo ay lumalapit sa Panginoon sa panalangin ng may totoong pananampalataya na patuloy na humingi ng kanyang mapagpalang habag at awa, pero at the same time, patuloy pa rin tayong namumuhay ng may matinding galit at samaan loob sa ibang tao. Paano yun? Paano tayo nakakahingi ng kapatawaran sa ating Panginoon kung sa parehong panahon, patuloy pa din nating kinikimkim ang ating galit at parating tinatandaan ang masasamang bagay na nagawa sa atin ng ibang tao? Paano tayo nakakahingi ng kapatawaran? At the same time, treasure those things. Pwede nating tanungin ng ating mga sarili kung ganito ang sitwasyon, totoo ba talagang kumikilos ang ating Panginoon sa ating buhay? Is there any evidence of grace really existing in our lives? Dahil kung ikukumpara natin, for example, ikukumpara natin ang ating mga kasalanan, yung kasalanan natin sa ibang tao, ng ibang tao sa atin, marahil ito'y maliit lang at parang buhangin lamang. Itong mga kasalanan na meron tayo, kung ikukumpara sa lalim at bigat ng mga kasalanan natin sa Panginoon, yung mga pain na kinos ng ibang tao sa atin, yung mga sakit na naidulot ng ibang tao sa atin, kung ikukumpara sa lalim ng ating kasalanan sa ating Panginoon, maliit lang yun, mga kapatid. Sa Matthew 18 na binasa natin kanina, yung first part, nabasa din natin kung paano ba natin haharapin yung kapatid na nagkasala sa atin. Nabasa natin kung paano natin i-approach yung mga taong nakasakit o nakadulot ng harm or pain or sin before us. Yun yung sa Matthew 18 na familiar tayo dun sa process of discipline or level of discipline. Una, tayo muna, personal. Lumalapit tayo dun sa nagkasala sa atin. I-admonish natin sila, kakausapin natin sila to win them. Pero kung ayaw pa rin, kung ayaw pa rin makinig sa atin, ayaw pa rin magbago, nagdadala tayo ng ibang tao or nagsasama tayo ng isa or dalawa to establish us the truth about it. Pero kung hindi pa rin, dinadala na natin sa mga leaders natin para makahingi ng tulong or sa consistory or sa church. So that as a body of Christ, nawa tayo lahat ay patuloy na mananalangin at magagabay doon sa nagkasalang kapatid. Familiar na tayo dun sa process na yan. Very familiar. Pero nawa, tila ang nalilimutan natin sa bagay na to sa Matthew 18 na yung entire chapter ng Matthew 18 ay hindi kung paano gigisahin yung kaaway mo. Hindi yun yung reason or yung essence kung bakit natin ina-approach yung tao. Hindi ito kung paano siya iipitin sa kanyang kasalanan or ipapahiya. Hindi yun yung reason kung bakit natin ina-approach yung mga nagkasala sa atin. But it is on how I shall gain a brother. Kung paano mo siya magagabayang makabalik sa Panginoon. And the way to gain a brother on this context, as understanding yung pagkasunod-sunod nung text sa Matthew 18, the way to gain a brother is by fully forgiving him from the heart. That's the first thing. Paano mo siya ma-win kung ikaw mismo ay galit pa rin sa kanya? Paano mo siya ma-admonish na mag-repent sa kanyang kasalanan kung ikaw mismo ay hindi ka pa handang magpatawad? And as we reflect, sa mga taong dumating sa ating buhay, sa bawat isa sa atin dito ngayon,
sa mga kaibigan natin, or marahil minsan sa pamilya natin, or even sa mga kasama natin dito sa simbahan, na ngayon ay hindi na natin kasama dahil sa kasalanan or dahil nasaktan natin ang isa't isa or nagkaroon ng samaan ng loob. We can always reflect, ano ba talaga yung nangyari sa mga nangyari sa atin? Bago pa natin tanungin kung na-exhaust na ba natin lahat ng paraan para mahikayat sila na makabalik sa Panginoon, marahil ang isa pa rin nating pwedeng tanungin sa ating mga sarili ay talaga bang napatawad na natin sila? O handa ba tayo na buong pusong magpatawad sa kanila? O baliktad? Bago ka muna, bago ka mapatawad. Bago kita i-win, bago ka muna. Or it should be the opposite. For us to win our brothers, we must know first how to forgive, or else we can't love them. Tayo na nakatanggap ng awa at habag ng ating Diyos ay dapat ding magpakita ng awa at habag sa isa't isa. Dahil kung hindi tayo marunong sa bagay na yon, if we do not, then we despise the grace of God in Christ Jesus, and we remain in our sins. Again, if we do not, then we despise the grace of God in Christ Jesus, and we remain in our sin. And it will be true of us as what is said in the parable sa Matthew 18, sa ending ng parable na yon. Sabi sa verse 34, "And in anger, his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt." Nung nalaman niya na yung pinatawad niya ng sobrang laki ay hindi nagpatawad ng iba, binalik siya sa kulungan hanggang sa mabayaran niya yung utang niya. Pero sabi dito sa verse 35, "So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart." So we see that the Catechism correctly explains this petition, that Christ teaches us to pray with the right attitude, not with mere certain words, or not with mere or with a specific formula of prayer, but with the right heart. "Forgive us as also we have forgiven our debtors." The Spirit of God is at work in us so that we have made peace with our enemies and have forgiven our brothers. Sa petition na ito, nawa patuloy nating hingin at ipakausap sa ating Panginoon na sana maging katotohanan ito sa ating buhay. Again, sana maging katotohanan ito sa ating buhay. Itong natututunan natin ngayong bagay. Magawa natin sana na buong pusong magbigay ng totoong kapatawaran sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapatid sa pananampalataya, at kahit na sa ating mga kaaway. We mean it sincerely and we are trying hard. It is our full intention to forgive time and again. Pero in reality, hindi naman ito madali. That's the reality. Hindi ito madali. Why? Kasi tulad ng nabanggit kanina, for also here the evil still clings to us so strongly. Ganun na lang kanatural sa atin yon, na magalit, na magtanim ng sama ng loob, magkaroon ng kagustuhan gumante, na hindi lang makaganti ng pantay, kundi makaganti ng higit pa sa sakit at hirap na naranasan natin. Kumbaga, parang sinaktan mo ako, ngayon pahirapan kita. Magdusa ka, magtagal ka, magtiis ka. Such is the natural reaction of our old nature. That is the reaction of our flesh. Ganun katindi ang ating laman, ang ating dating buhay, ang ating old nature. Pero alam din natin na tayo ay nakalaya na dito at pinapalaya dito ng ating Panginoon. That there is also that breakthrough of grace in our lives. The miracle of the new nature in us. We pray for forgiveness as we also have forgiven our neighbor. Just as His blood is mighty, so Christ's Spirit is triumphant in our lives. Ang himala dito ay yung nagkakaroon na tayo ng totoong desire na magpatawad. Magpatawad ng buong puso kahit mahirap.
At hindi lang mahirap, magpatawad ng buong puso kahit minsan parang imposible. Knowing that God reconciles us to Himself when we were yet enemies, we understand that much more we shall now forgive our brothers and sisters. Sabi sa Catechism, we are fully determined to do so. Fully determined, ibig sabihin, this is the principle of the new nature. Hindi man laging successful ang ating desire to forgive. At minsan pwedeng, even on our attempt to forgive, tayo mismo ay nadadapa, nagkakamali, even sa ating pagbibigay ng kapatawaran. Pero nawa yung kagustuhan pa rin natin, yung pagiging desidido natin na magbigay ng kapatawaran ay nandun pa rin. Sa bawat araw at sa bawat pagkakataon, sa mga problema na hinaharap natin, sa mga disappointments na pwede natin maranasan sa bawat isa sa atin, huwag sana tayong manawa o mapagod na magpatawad ng buong puso. Eventually, this way of thinking becomes the way of our lives. This change is the fruit of Christ in us. It shows the power of His Spirit who comes with the blood of His cross, for God's work is won. Tulad sa pagbalik natin sa mga statements natin kanina, justification and sanctification, hindi siya pwedeng paghiwalayin. During the Good Friday, when Christ was crucified, when the blood was poured out on the cross, nawa hindi natin ilayo yung Pentecost sa Good Friday, when the Spirit was poured out to His people. Lagi silang magkasama. The pouring out of the blood of Christ and the pouring out of the Spirit of Christ. The effect of the cross is manifest in the presence of the Spirit. Again, the effect of the cross is evident or manifested to the pouring or the presence of the Spirit. Just as the blood of Christ heals our lives, so the Spirit of God heals our hearts from the pains of our relationship, from the pains of sin in our lives. As we have been loved by God, so we shall love each other in return. Golgotha forces us to the Pentecost, and the Pentecost leads us back to Golgotha. For the blood we go to the Spirit, from the blood we go to the Spirit, and from the Spirit to the blood. And as we end, may we be reminded of the petition that we continuously seek to understand more deeply sa petition na meron tayo ngayon. When we say, forgive us of our debts, this sentence speaks of the blood of Christ. And when we pray, as we also have forgiven our debtors, this speaks of the Spirit of Christ. So that's how we pray as a church, mga kapatid, as His people. For sinners reconciled are sinners renewed. Loved by God, now we begin to love one another. Amen. Let us all bow down our heads and let's pray. Heavenly Father, O God, we thank you, Panginoon, sa salita at sa banal na salita na narinig namin ngayong araw na to. Nawa patuloy kaming magbigay ng papurit, pasasalamat. Dahil alam namin na at the end of the day, wala naman kaming right or hindi kami dapat, Panginoon, na makatanggap ng kahit na anuman galing sa iyo. Pero dahil sa iyong habag at awa sa amin, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na ikaw ay handang magbigay ng iyong kapatawaran sa aming buhay. Kapatawaran sa aming mga kasalanan. Kapatawaran hindi lang sa aming nagawa, kundi sa aming mga naisip, sa aming mga naramdaman, Panginoon, sa aming mga pinagdaanan, Panginoon. Kapatawaran sa aming buhay na patuloy lamang na gustong magrebelde at hindi sumunod sa iyo. Pero Panginoon, salamat dahil sa iyong anak na si Jesus. Inalay niya ang kanyang buhay para sa amin.
nang sa ganun ay magkaroon ng katuparan ng kapatawaran na hinihiling namin sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin na kung hindi dahil sa Kanya, kahit anong hiling namin, kahit anong iyak na meron kami, Panginoon, kahit anong luhod ang gawin namin sa iyo, Panginoon, kundi dahil binayaran ang lahat ng ito ng aming Diyos, aming Panginoong Jesus, itong lahat ng ito ay wala. Kaya po, Panginoon, patuloy mo kaming gabayan nang sa ganun. Patuloy naming maranasan ang kagalakan at kapayapaan na nanggagaling lamang sa dugo ng iyong anak na si Jesus na inalay para sa aming makasalanan. At sa ganun, Panginoon, nawa gabayan mo kami ng iyong Espiritu na mamuhay na kalugod-lugod sa iyo at matuto na buong pusong magpatawad at hindi lang magpatawad kundi buong pusong sumunod at magbigay ng karangalan ng karapat-dapat galing sa iyo. Kaya Panginoon, salamat po sa araw na to at patuloy mo kaming gabayan. Patawarin mo kami nawa sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga sama ng loob, sa aming mga galit na kinikimkim, sa aming mga buhay na pakiramdam namin ay hindi naman ganun kasamaan. Pero forgive us of our blindness. Forgive us of our pride. Forgive us of our resentments. And forgive us because we are sinners before you. Yet because of Christ, we thank you. For once we were enemies, but now we are saved. We are no longer called servants, but children of God. Thank you for everything, O Lord. And may you guide us all throughout this week. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen.